So, kulang po. Wala po tayong facilities. Ibig sabihin, wala po tayong ika nga mga juvenile facilities. Wala po tayong ika nga kulungan para ilagak muna yung mga bata. Kung hindi natin kayang gawin sa buong Pilipinas, halimbawa, hindi natin kaya magtayo ng bahay pag-asa sa buong Pilipinas, wala na lang tayong ginagawa. Hindi natin amendahan yung batas, hindi rin naman natin ginagawa. Hindi po dadating ang pagbabago hanggat walang realization. Kailangan nandun muna po, kahit bata, matanda, sa akin pong experience po ito. Hindi dadating ang pagbabago sa iyo hanggat hindi ka nagsisisi. At napakahirap po yan ma-achieve ng isang batang gumawa ng heinous crime sa bahay pag-asa. Ika nga ho nila mga kababayan, experience is the best teacher. Kaya pagdating ho sa usaping pangungulungan, wala na hong mas gagaling dyan kay Senator Robin Padilla. Kaya para sa mga pinklawan at dilawan sa Senado, huwag na kayong makipagtalo. Si Senator Robin Padilla, naranasan niya ng first hand. Kaya yung para sa mga abogado dyan, kagaya nitong si Kiko Pangilinan, nako, huwag ho kayong magbidabidahan. Hindi nyo ho alam ang inyong mga sinasabi. Kung ang isang bata ay nakalabag sa batas at meron ng mali siya, yung paglabag niya sa batas, para ma-realize niya na kailangan niya magbago, dapat ho niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Pero mamaya na ho natin panoorin. Yang pagdikdik na yan, itong si Senator Robin Padilla dito kay Eric Silves Erwin Tulfo. Sumausaw na rin ho itong si Erwin Tulfo kaugnay dito sa pinag-uusapan nila dyan sa Senado na amendahan yung ating juvenile law, no? Si Senator Robin Padilla, dapat talaga babaan. Kung tayo tatanungin, dapat babaan. Lalo na pagka mayroong mali siya, ika nga. Yung tipong alam na nung bata na gumagawa siya ng kasamaan. Yung mga ganong klaseng krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan, dapat ho talagang pagdusahan ng mga yan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, meron lang ho muna tayong tanong bago ho natin umpisahan ang ating video dyan sa Senado. Ito hubang sinabi na to nitong si Soto, pa rin to mapahanggang sa ngayon mga panahon na to? Ito ho ba paninindigan nitong si Soto o ano lang to, pambubudol noong panahon ng kampanya? Kasi nag-i-scroll tayo, wala tayong ano kaya ang latest. Naligaw ho tayo dito sa video na to ni School Bukol. Ngayon, nung palang panahon ng kampanya, kasi di natin pinapanood yung mga kabalbalan niya nung mga panahon ng kampanya kasi nasaan yan, alyansa ng mga mambubudol Di mo natin pinapanood. Bigla ho tayong natalisod dito sa video niya na to. Pakinggan nyo mga kababayan. Ito, gang. God permitting, kapag ibinalig niyo po ako sa Senado, hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang edukasyon. Nako po, yan na nga ho ba sinasabi natin? God permitting daw, sabi niya. Pagka yan hindi nagkatotoo, pati ang Diyos dinamay mo pa sa yan na nga ba sinasabi natin So, apa ba to? Kanino nyo binigay yung sweldo nitong si Soto? Hindi daw tinanggap Tanong ko lang sa Senado, kanino nyo ibinigay yung sweldo nitong mama na to? Hindi pa ba sila sumweldo? Di ba nakaupo na to? Nakaisang buwan na sila, di ba? Hindi pa ba? Kaninong estudyante nyo binigay ang sweldo ni Soto? Kasi marami akong kakilalang estudyante na kailangan ng pera. Di ba? Marami akong may re-recommenda sa inyo. Ang tanong ho dito ganito. Yaan ho ba totoong gagawin ni Soto? Kasi hindi pa natin nakita, hindi pa niya naibida Di ba? Ano lang to, pambubudol lang to. Dahil nung nagdaang kampanya, ramdam ho nila na malakas yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa mga susunod na panahon, partida midterm yon, okay? Midterm yon. Kalakas-lakasan ng administrasyon nitong si Bangag at nitong si Tamba. Sandamukal na ayuda pinamigay nila. Mamaya ho, pag-usapan natin yung akap na yan. Okay? Sandamukal na mga ayuda, akap, AX, tupad, porpis, lahat ginamit nila para ma-advance nila yung kanilang mga kandidato dyan sa midterm election. Anong nangyari? Abalos, Tolentino, at itong si Abalos, Tolentino at Pacquiao, lahat laglag.
partida, yung mga yon lumipat pa sa sa partido kalimutan ko yung walang kwenta yung partido ng mga yan. Sumama sa alyansa, di ba? Ngayon, mga kababayan, ako hindi ko nasisingilin si Soto dito tignan na lang ho natin. Ako, malaki ang tiwala ko dyan kay Soto dahil mayaman na yan. Kayo ba naman? Baka taga Bulaga yan. Baka Tito Vic and Joey yan. Hindi, I mean, kasama siya dun sa grupo. Pero dito kay Vic at dito kay Sir Joey De Leon, wala tayong problema dyan. May problema tayo doon sa mga umaastang abogado sa Senado. Tapos, sasabi sila na paano magiging unanimous yun? 13 lang. Unanimous dapat 15. Yun, nasoplak na naman. Eto na, punta na tayo dito sa eto, meron lang akong babala. Ito, ano lang naman to, babala lang naman dito kay Sheikh Amena Pangandaman, no? Babala ko sa inyo, sabi ko kasi dito sa pinaka-latest na balita, given our limited fiscal space, hindi na po muna natin isinama ang AKAP. Ang tanong, dito ba sa 2025 isinama nyo yan? Magkakagulatan na lang, biglang meron ng budget yan. Marami ho silang hindi isinasama pero naisasama. Yan yung kung tawagin nila NEP, National Expenditure Program, ipinasa na sa House of Representatives. Sa NEP hindi kasama. Okay, walang problema. Palakpakan natin ang Senado dahil walang kwenta yung programa na. Di ba? Okay, walang problema. Hindi kasama sa NEP. Pero pagdating sa GAA, naku po, biglang doon tayo nagkakaproblema. Anak ng tokwa. Ang daming programa na wala naman sa NEP. Pero pagdating sa GAA, biglang naglalabasan. Yun ang problema, Ma'am Amena Pangandaman, di ba? Yun ang problema natin dyan. Ang tanong, di ba? Ito ang tanong dito di ba? Ang sabi nitong si Atty. Rowena Guanzon, baka magwala si Bonjing. Di papayag yun dahil yan ang dahilan. Ba't siya pinapalakpakan ng tao? Ay, ari ka dyan. Kung ako sa inyo, wag ho muna kayong magsalita ng tapos. Hintayin muna natin yung GAA. Hintayin natin yung GAA. Hintayin natin yung BICAM report. Wala daw sa NEP di ba? Hindi namin linagay yan. Pagdating sa Malacanang, anak ng tawa, ba't may akap din? Ito ba sa 2025, nandito yung akap? Ganun kalaki ang pondo ng akap? Nasaan na pala yung akap? Naku po, paano yung hustisyang tinutukoy nila para sa mga ano kasing acronym lang yung akap din Ayuda sa kapos ang kita. Naku po, yung mga kapos ang kita kaya nito, ano mangyayari sa wala nang papalakpak tamba. Ito na mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa nangyaring tanungan dyan sa Senado. Pakinggan ho natin ang balagbagan na nangyari. Ito ho mga kababayan. Game. Tuloy na ho natin. Manifestation or interpolate is Senator Erwin Tulfo. I move that he be recognized. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Sa akin pong butihing senador mula po sa Bicol at Nueva Ecija. Nais ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child. Pakinggan nyo ho yung pronunciation niya, Amerikano dati. Brad, magtagalog ho kayo, baka hindi kayo maintindihan ng mga kababayan natin. English kayo ng English Sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Pero ang problema po, nung ipasa po natin ang batas, hindi po tayo nakahanda
Bakit ko po nasabi? Nung ako po yung nag-DSWD Secretary, ito pong unang hinanap po natin. Ilan po ba ang ating mga rehabilitation centers, juvenile facilities? 11 lamang po. Tama naman po si Senator Pangilinan. Sa mga bawat city po, nasa 117. Meron po tayong 149 cities sa buong bansa. Meron po tayong 1,400 plus na munisipyo. Ang problema po dito, para sa kalaman po natin mga kasamahan, dahil ako po yung naging reporter pa po ako na ipinatupad ito ng Philippine National Police. Pag may nahuli pong non-rape, ang gagawin po ng police, huhulihin. Hindi po alam ng police kung saan ilalagay ang bata. Nako po, yare. Dahil wala pong kulungan, wala po siyang selda. Hindi naman pong maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng pulis. So gagawin po, yung bata ipapaupo sa tabi. Pangalawa po, wala po tayong juvenile court. Kaya hindi po matatry ang bata o malilitis dahil wala po tayong korte. Dahil ang korte po natin pang mamatanda lamang. Pangapat po, kung dadalhin man po sa regional facilities, pamasahe, problema din po ng pulis, wala naman pong pondo. Lahat yan, alam na yan. Brad, inuulit mo na lang yung pinag-usapan. Yan ang problema pagka bida-bida. Pinipilit maging relevant sa Senado. Ayan, dyan mapupunta ang wish nyo. Ay, sa bagay, marami naman sa House of Representative. Ano ba naman meron pa tayo isa dyan sa Senado? Di ba? Ang dami namang dyan, pabigat dyan sa House, di ba? Ano ba naman meron tayo? 5, 4 dyan sa Senado. Sige Para na. dalhin sa mga juvenile facility po ang mga batang Sige. ito. So yun po ang nagiging problema. Marami po siyang problema, sanga-sanga na Ginoong Pangulo. Simula sa pag-aresto, dadalhin po sa wala naman pong piskal para i-entertain yung kaso dahil kailangan po juvenile court. Wala pong pamasahe ang pulis para dalhin po sa institusyon o rehabilitation center o juvenile facility dahil 11 lamang po, 100. Paano po kung sa munisipyo? I'll give you an example. Sa Palawan na lamang po doon sa lugar namin. Marami pong island municipalities po doon, 13. Ang isang munisipyo po, aabutin ka ng kalahating araw, sakay po ng pump boat papunta sa mainland. Unfortunately, wala pong regional facility sa Puerto Princesa o sa Palawan Island. Nandoon po sa Mindoro. Kung magmi-Mindoro pa po, ay daabutin ng 2 araw. Ang problema nga po, pamasahe. So, kulang po. Wala po tayong facilities. Ibig sabihin, wala po tayong mga juvenile facilities. Wala po tayong kulungan para ilagak muna yung mga bata temporarily dahil hindi naman po natin isama sa mga matatanda. Wala rin po tayong juvenile court para maglitis sa mga bata kasi natatakot po ang pulis baka sila naman po ay makasuhan, violation po ng rights ng kabataan. So, 955,000 subscriber, palakpakan o palakpakan. No pressure. No pressure naman. Ano yan? Darating ang darating. Game, tuloy. wala po tayong mga family courts. Kulang po mga family courts natin na mag-handle po ng mga kasong ito. Yung sinasabi ho natin. Hindi po tayo nakahanda, Mr. President. Ito po yung pinag-aralan ho namin nung ako po ay secretary ng DSWD. Ito rin po ang problema ngayon ni Secretary Rex Gatchalian. Kung gusto po nating maitupatupad ng maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo para malagyan po, hindi lamang po regional facilities, kundi bawat city po, bawat lungsod, lagyan po. Mapalad po ang mga taga Valenzuela dahil may kakayahan. So, hindi natin naamendahan. Anong punto mo dito? Kinakampihan mo si Boy Pechay. Si Kiko Pangilinan, kinakampihan mo. Na walang problema sa batas niya, dapat implementation lang, ganon. Kahit anong gawin pa na krimen ng minor de edad, kahit alam niya na lumalabag siya sa batas, ano lang siya sa Bahay Pag-asa, ganon. Bahay Pag-asa ba? Doon sa Bahay Pag-asa. Ano lang siya, kumbaga lectural lang siya doon. Titignan na kung maaga nang natutulog,
nagwawalis na sa paligid ng bahay Pag-asa. Magpapakabait ka lang ng isang taon. Pagkatapos nun, kahit na nakagurgur ka pa, kahit na anong karumal-dumal pa ang ginawa mo, okay lang yon. Diba? Yan ang problema sa'yo, Brad. Yan ang problema sa inyo. Para kayong nabubuhay ika nga sa isang sa isang fantasy. Parang parang wala kayo dito sa mundo na to, yung tipong pagkapasok nila diyan, paglabas nila okay na sila. Na-rehabilitate na sila. Ang tanong nga dito yung mga rehabilitation center ba kumpleto sa mga doktor, psychiatrist, psychologist, malaman kung anong estado na ba ng pag-iisip ng bata na to. For example, nasa 10 taong gulang pero the way na mag-isip siya nasa 15 anyos na. Meron ko kasi ganon. 'Di ba? Meron ba tayong ganong klaseng pag-aaral na ginagawa sa mga bata? Kaya ang pinakamaigi dito pwede nating punta na kagad tayo, rekta na. Pagka nagkamali ka, bata, kulong ka. Tapos usapan. Implementation. Sila na gumawa ng ganong pasilidad. Sa Puerto Princesa po, wala po Island province po yung Palawan. Sa Marinduque, ganun din po. Sa Romblon, wala din po. Mindoro po, sa Mimaropa, doon pa po dadalhin. Paano po kung nasa Balabac, Palawan, yung Ang daming kaartihan. Di ba ka nasa Balabac, Palawan, pinakain na sa crocodile yan? Anak ng tuwa. Ang daming kaartihan. Yung tipong magsasabi ng mga malalayang lugar. Paano yan? Paano yan? Simple lang, Brad. Pagka gumawa ng krimen, makukulong. Tapos usapan. Anong problema nyo? Maglagay tayo ng juvenile court o maglagay tayo ng juvenile court. Pero pag napatunayan, kulong. Walang halfway house kung tawagin. Walang ganon. Kalokohan yun. Anong halfway house? Yung nangyari kay Senator Robin Padilla, kung bakit siya nagkaganyan, dahil doon siya na-experience niya, dahil doon siya nasaksiyan niya sa loob ng presuhan. Hindi sa loob ng bahay Pag-asa. Daling dito sa bahay Pag-asa na nakagawa ng krimen, papunta po siya sa Mindoro. 2 araw po bibiyahin yun. So hindi po alam ng otoridad kung ano pong gagawin doon sa batang nagkasala. So ang punto ko lamang po dito, Mr. President, kung gusto po nating maipatupad na maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo, mabigyan po ng pondo ang DSWD para makapagpagawa po ng mga facilities sa bawat lungsod. Hindi lang po lungsod, ang suggestion ko po pati munisipyo. Kasi bibiyahin po, mayroon tayong mga munisipyo na napakalayo sa lungsod. Napakalayo sa pinakamalapit na regional facility. I'll give you a case in point. Yung nga po sinasabi ko sa Palawan po. Pag sa island municipality siya, island po. O sa Mangsi, malapit na po doon sa Asaba, itong isla na ito ng Palawan. How will you bring the child na nagkasala doon po sa regional facility sa Mindoro? Napakalayo po noon. So ang problema po natin, yung implementation po, tama naman po si Senator Kiko, it's the implementation of the law. Bakit po problema implementation? Because we do not have the facility, Mr. President. Yung authorities po natin, they do not know how. Ito, okay. Pagpalagay na natin. Sige, bigay ko na sa'yo. Tama na yan. Yung pondo, nagagastahin natin para dito sa mga kriminal na to, alin mo mas maganda? Ilagak natin to para sa mga sikmurang kumakalam ng ating mga kababayan o para simple lang, may kulungan, di kulong nyo. Ang daming cheche-pureche, nagkasala. May mali siya. Pero lang yung sinasabi ho natin na, kunyari, kumuha lang ng isang tinapay sa convenience store, walang problema yon. Yun, pagka kinulong mo, may problema tayo doon. Pagka yung tiyan na kumakalam ang problema niya, wala tayong dyan. Pero pagka droga, ng gahasa, ng kung ano-anong heinous crime ang ginawa, ng gurgor, di ba? Kulong yan. Nagpagamit sa mga sindikato, nagtulak ng droga, 15 anyos, nagtulak. Tumira ng isang tao, di ba? Binanatan, plakda, nakagurgur siya.
Ba't pa natin kailangan? Pinapahirapan nyo naman eh. Ang dami nating problema. Pati ba naman yung mga kriminal na yan? Ang daming kulungan, ikulong nyo lahat. How to handle it. Wala po silang kulungan sa presinto para sa mga bata. Ano? Wala silang kulungan sa presinto. Ano yung kulungan? Hindi presinto. Kulungan presinto sa mga bata. Walang problema yun. Kung yung kulungan sa presinto problema mo, okay lang yan. Ikulong na yan. Pinasabihin nyo, pinapagawa pa, pero kulong nyo na. Natakot po sila. Ang option po nila, when I was a reporter, Mr. President, tinatawagan ng magulang. Nay, tay, kunin niyo anak niyo dito. Ito po yung nagnakaw, ito po yung nakipagbugbugan, ito po yung ganito, gumahasa. Mag-usap na lang kayo. I'll give you also case in point, Mr. President. Yung ating pong juvenile facility at saka bahay pag-asa kung tawagin, I'll cite you an example. Sa Region 3 po sa Pampanga, meron po silang bahay pag-asa. Unfortunately, nung binisita ko po ito, yung isang building ay para po doon sa biktima. Kailangan niya pong psychological treatment dahil ginahasa po siya. Yung bata po ay 13 years old, yung suspect 15, magbabarkada. Alam niyo kung saan nakakulong yung suspect? Abay, 10 metro lang po ang layo doon sa rehabilitation center nung biktima. Hindi, yung bahay pag-asa sa mga biktima na lang. Doon sa mga kriminal, diretso kulungan na. Dahil sabi, wala pong pondo, sir eh. So nagkikita po yung biktima at saka suspect, Mr. President. Araw-araw pag kumain sila, kinakantsawan pa ng suspect yung biktima. Yun po yung masakit ho doon eh. So hindi lalong natutroma yung biktima. So we really need to look at this and review this law. Are we ready? Because right now, Mr. President, we are not ready. Kasi po kulang ang ating facilities. Yun lamang po, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Erwin, Majority Leader. Mr. Robin, President, palagpagan mo na. Senator Alan Cayetano would like to make a short manifestation. Senator Alan Peter Cayetano is recognized. Sir President, may I also take the opportunity to ask the good gentleman some questions about his privilege speech. Apo, isa pong Mahalaga ho kasi itong issue na to. Kasi iya nga nitong si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. Kung ang ating kabataan, naku, mayat-maya, nasasangkot sa kung ano-anong krimen, meron kayong problema natin dyan. Ang susunod na henerasyon, wala ho tayong aasahan kasi puro merong mga criminal minds kung tawagin, no? karangalan ang matanong ng ating guro. Well, Mr. President, unang-una, papasalamat ako una sa Diyos, pangalawa kay Senator Robin, pangatlo po sa ating mga colleagues for being very active on this issue. Kasi truly, one of the most important gifts of God is children. Diba? And bakit ba tayo nagtatrabaho dito sa Senate kung hindi para sa, hindi lang sa present generation, pero sa next generations, diba? And unless this issue is properly addressed, and I think this is an issue that has been debated on since naging controversial nga ang the age, whether the proposal is iakyat o ibaba, whether yung pinag-uusapan nga is custody ng magulang, DSWD, or sa bahay, di ba? And I'd like to thank Senator Pangilinan for, elaborating and making it clear na iba yung batas, iba yung myth, iba yung implementation, iba yung palpak sa implementation. Kasi that's the first point I want to make, building on that, no? If you look at my record in terms of mga penalties, I've also learned from it since I first became a congressman in 1998, di ba? Kasi meron talagang karumal-dumal na krimen. So yung iba hindi naniniwala sa death penalty, yung iba naniniwala sa death penalty. Yung talamak naman na corruption, sabi nga ni Senator JV, ang ating majority leader ngayon, na hindi pwedeng i-expose lang, hindi pwedeng pagalitan, ipahiya. Dapat yan kasuhan at ikulong. Di ba? So, what criminology or yung sciences have taught us that it is the certainty of two things.
One, the certainty na mahuhuli ka. And number two, yung certainty na paparusahan ka. So kahit gawin mong death penalty ang jaywalking, kung ang tingin ng tao, wala namang papatay sa atin, jaywalking yan, di ba? Pero kahit yan ay ano lang, pitik sa tenga. Pero kung sigurado nilang huhulihin ka at siguradong pipitikin ka sa tenga, mas papakinggan yon. So, yun yung una kong tanong na, do you have a sense, given your experience, both nung riding high as the first Robin Padilla na nakilala namin sa sinihan, no? Whether it's the bad boy or whether it's the charming romantic. Secondly, when you were in jail. And thirdly, when you left jail. And fourthly, na ngayon na senador ka na, experience mo ba na parang ang dating sa mga minor de edad, hindi naman tayo hulihin at hindi naman tayo paparusahan? Opo, maraming salamat po, Senator Alan. Alam niyo po, kanina nailhad ko po yan. Noong ako po ay 10 years old, siyempre po, ang lagi nating nasa isip, anak ka ng gobernador, malakas ka. So, pag ginuhuli kami ng pulis po, lagi tayong nakakalabas. So, nandun po yung sinasabi ninyong hindi ako makukulong kasi meron akong sandigan. Opo. Kaya po yung hanggang sa nag-artista po ako, ganun pa din po ang nangyari dahil tayo po'y napalapit naman sa isang pangulo at yung pangulo na yon naging sa bandang huli, pinakulong din po niya tayo pero konsentidor din nung una. Opo, no? Kaya po, nasasabi ko, tama po yung sinabi ninyo na hanggat hindi ka naniniwala na makukulong ka at mapaparusahan ka, dire-diretso po yun. Let me appreciate both your humility. Opo. Narinig ko yung sinabi, yung tama naman yung dinidiscuss dito, sa iyo naman ay personal experience. Opo. And let me also appreciate yung, ang sinasabi mo kasi yung nangyayari sa kalye, yung appreciation eh. Opo. So, may laban between the intellectual and the upper middle class and those in the gated societies versus what's happening in the streets. Opo. At sinasabi mo, hindi lang in the streets of Metro Davao, Metro Cebu, Baguio, capitals ng ating mga probinsya, but Metro Manila, but it's happening even in rural areas, no? So the point I want to make, Mr. President, is kasi mahilig tayong kumopya, partly colonial mentality dahil mahigit 300 years tayo under the Spanish rule, although administered by Mexico, and the American rule, no? Partly also because siguro mahaba history nila sa human rights, but kung makikita mo kasi sa West, ang kanilang focus ay individual rights. Yung individual. So, wala akong I accept and I respect and I agree. Tignan yung bata. Importante yung bata. Importante yung hindi lang punishment, pero importante din yung rehabilitation, etc. But in Asian societies, Eastern societies, may emphasis on the family, may emphasis on society, in the barangay, kaya nga bayanihan di ba? So ang punto ko, parang nawala kasi yung emphasis na kung anuman ang magiging akma, whether it's better implementation of the law or whether it's amendment of the law, whatever happens, dapat malinaw, matanda man o matanda, that you cannot do the crime if you cannot do the time. Opo. Di ba? Opo. Kung hindi mo kayang pagbayaran yung consequence ng action mo, I think it was Bishop Pastor Peter Tanchi who always said na, you're free to make a decision, but you are not free to decide ano yung consequence ng decision mo.
Diba? So kung teenager ka, gusto mo maging sexually active, nasa iyo yun. Pero pag nabuntis, wala kang ibang sisisihin. Kung ikaw yung lalaki, ikaw nakabuntis. Kung ikaw babae, nabuntis ka. Kasi kayo nag-decide na mag-sex, assuming consensual yung sex. So, walang pwedeng magsabi sa yung wag, kahit magulang ngayon. Of course, your parents can say that, di ba? So, if any one of us here want to vape, that's up to you. Pero kung magka-lung disease ka, that's not up to you. Di ba? Kasi part ng science yan eh. Di ba na bawat desisyon mo, kung mandaya ka sa exam, nasa sayo yan. Pero pag nahuli ka, expelled ka, ano bang ini-expect mo? So ang point ko, Senator, Brother Robin, di ba? There are many issues included here. Halimbawa, corporal punishment. On one hand, there is a lot of science showing na let's step away from corporal punishment. On the other hand, hindi ko lang alam sa Quran, sa Bible, di ba, yung do not spare the rod. Di ba? So, dun sa show namin ng ate ko, kasama ni Boy Abunda, na naging topic yon na kasi meron isang magulang, bata kasi siya naging magulang, kino-complain siya ng ate niya kasi ina-abuse yung mga anak niya. Yung sobrang palo, etc. Pero ang pagkasabi naman nung ate niya, parang matanda na sila, ginaganon pa. So parang sabi ni Ate Pia, so nung bata pa, okay na i-abuse. So nung tinatanong ni Kuya Boy Abunda, so tama ba any kind of palo masama? So sabi ko, iba yung masama sa bawal. So there are certain people who believe any corporal punishment sa bata bawal. There are certain people who believe pwede. But sa batas, malinaw ang bawal yung abuse. So for example, kung halimbawa sinumbong nung sa kantin, nagnakaw doon, bawal bang paluin ang kamay? Pero obviously, Senator, di ba, halimbawa, sinuntok sa tadyang o sinipa sa pinasa, obviously abuse yun eh. So where do you draw the line? No? But ang point is that in a more disciplined generation, two of the secrets, of course, is that walang droga. Kasi nung nagkaroon ng shabu, umiba talaga eh. At iba talaga nung nagkaroon ng shabu kasi shabu does certain things to your brain. Halimbawa, hallucinations mental. It's scientifically proven, di ba? Yung, for example, sa marijuana or sa ibang drugs, hindi mo babarilin yung sarili mong magulang tapos sasabihin mo kasi nakita mo demonyo. Kaya, hindi ka mangre-rape ng 5 years old, tapos sasabihin mo, akala mo kasi 18. Hindi mo pa rin dapat i-rape kung 18 anyos. But yung as you said, heinous, karumal-dumal, di ba? But the point I want to make is that as we look at all of this, because I'd like to commit to you today that we will prioritize this, and of course to our colleagues, what is important is that when we come up with a consensus, malinaw sa magulang at saka sa bata that government rewards doing good and punishes doing bad. Di ba, as you said, di ba na, I mean, medyo kumakain ako nung nakikinig ako sa iyo sa loob na nung kunikwento mo kasi isang ministry ko sa jail eh. So try ko na every birthday ko nandiyan ako sa Camp Bagong Diwa. 3 yung jail diyan eh. Metro Manila Integrated Jail, Taguig City Jail, tsaka yung yung mga high security, 'di ba? And over time nagkaroon kami ng mga programa diyan, computer programs, etc. no. So nung sinasabi mo na parang pag punong-puno, pag sa CR, siyempre pag nandun naman ako, gusto kong maayos, di ba? Malagyan ng TV, programa, etc. So dun talaga naglalaban yung theory at saka yung actual sa nangyayari. Kasi kung susundin mo rin sa Western, which kita ko naman yung punto, hindi lang punishment yan, rehabilitation din at kailangan din yung dignity ng life. So, ano naman yung dignity na ang selda pang 10, 30 kayo nandun? Di ba lalo nung COVID? Di ba lalo nung COVID na lahat tayo gumagawa ng paraan wag magkasakit tapos sa mga kulungan, marami talagang nadali kasi walang protocols, walang PPE, tapos punong-puno, no? But the point I wanted to make is that
in every law we make, we have to input our culture. Anong kultura ng pamilyang Pilipino? 'Di ba? Anong kultura ng Malilenyo? Anong kultura ng taga Bicol? At sa kultura na 'yan, since we are acting as a family and as a society, how do we make sure na, kasi sasabi natin may discernment ba o hindi? Okay, ibalik natin doon. Kung klarong-klaro sa kanila sa kahit anong edad na eto masama, etong mabuti, then hindi ka papasok sa discernment kasi itanong mo lang sa bata at nangyari ito sa Palawan. Nung araw, especially during the time of Mayor Hagedorn, di ba? Magtapon ka ng upos ng sigarilyo, bata ang pupulot. Ibabalik dun sa turista at sasabihin, sir, hindi kami nagkakalat dito sa... So nakaka-discern siya na mali magtapon at mali magkalat, di ba? Sapagkat society as a whole sees that. Pero I was watching over Sunday si Pastor Paulo Punsalan, sinasabi nga niya na pag may nagtapon ng cup ng McDonald's, Jollibee, parang gusto niyang katukin at huwag ka magtapon, di ba? So syempre, kung ikaw 10, 11-year-old at yung tatay mo bubuksan yung bintana, magtatapon dun sa kalye, ang tingin mo tama yun. Di ba? Pero kung napapanood mo sa social media, napapanood mo sa TV, napapanood mo sa bahay, mali is mali, alam mo na rin kung anong mali. Ang problema sa YouTube, nahuli ko mga pamangkin ko one time, eto Western mostly. May mga YouTube channel, walang ginawa kung hindi ipakita paano mangalas ka sa school. Paano alas ka yung teacher. Yung spirit lang ng medyo rebelde, cool ka, etc. Yung iba nakakatuwa, pero yung iba over the line na. So, in that case, it doesn't matter if you're 14, 15, 16, 17. Nako-confuse talaga eh. Kasi we used to live in a society na at least 80-90%, klaro kung anong tama, klaro kung anong mali. Pero ngayon, you live in a society where yung mali, sinasabing tama, yung tama, sinasabing mali. A good example now is abortion. Very, very clear sa ating konstitusyon na bawal yan. Di ba? But pakonti-konti lumilitaw na openly. Pati Commission on Human Rights, isipin mo. Nahuli natin na gusto i-decriminalize. Pag dinicriminalize mo ang abortion, ano yun? Pwede na. Bakit pa tayo may konstitusyon na nakalagay doon na bawal ang abortion? Di ba? So, my point, Your Honor, is number one, when we deal with this discussion, I hope we can discuss then how we handle it not only as a country, but families, society. So how can we also strengthen Filipino families? Ano ba kailangan ng mga magulang ngayon na tulong para maturuan din ng tama yung mga anak, di ba? So, siguro, 100 beses mo na bringing up dito, rightly so, na panay SOCMED at panay phone ang hawak ng bata. Opo. Kasi sa mga highly urbanized cities, half day ang school eh. Di ba? So, mas entertaining na nga yung cellphone, mas masarap na may ka-text ka, mas masarap na nga manood ng YouTube, kaso nasa school. Tapos nasa school ka 3-4 na oras instead of the whole day. So what do we expect, no? So anyway, let me stop there because I'm sure we will be getting experts, not only legal, we'll be discussing all avenues of this. I'm very thankful that Senator Tulfo shared his experience sa DSWD sapagkat iba yung sabihin natin may pondo dyan, bahala na kayo eh. Siya experience yun. So, which goes to my last area of asking you lang yung opinion mo, no? Kailangan ba ito one size fits all? Kasi napapansin ko, in my experience sa gobyerno na matagal-tagal na, last question na to, Senator Erwin, I know may privilege speech ka pa. So, kung hindi natin kayang gawin sa buong Pilipinas, halimbawa, hindi natin kaya magtayo ng bahay pag-asa sa buong Pilipinas, wala na lang tayong ginagawa. Hindi natin amendahan yung batas, hindi rin naman natin ginagawa.
Ang gumagawa lang yung may kaya, yung mga cities na merong pera. Ganon din, halimbawa, sa K-12. Hindi natin tinanong bawat region at bawat probinsya, naman to si Erwin. kaya nyo ba? And then pag sinabing hindi muna, wag muna kayong kasali. So, would you also be open that there will be certain areas that will pilot certain ideas? Or halimbawa, yung idea mo na iba yung Bahay Pag-asa wherein it deals with non-heinous crimes and deals with the kind of intervention that leans towards more on letting them discern kung ano tama at mali. But we deal with the heinous crimes in making sure that we're not redeveloping their criminal minds and just telling them na since we cannot put you in jail for lifetime sentence, don't worry, 2 or 3 years, or when you have good behavior, nasa labas ka na, at habang nandun sila, walang pagbabago sa puso, walang pagbabago sa isipan, no? So sa iyo bang palagay, even when we discuss it, before defending the law, we can actually whether partner with DSWD or partner with some cities na mas may pondo to already try out this different kinds of intervention. Opo, napakaganda po ng inyong minungkahi, Guro. Kasi talagang ako po ay naniniwala pagdating po sa heinous crime. Opo. Hindi po dadating ang pagbabago hanggat walang realization. Kailangan nandun muna po kahit bata, matanda, sa akin pong experience po ito. Hindi dadating ang pagbabago sa iyo hanggat hindi ka nagsisisi. Yan. At napakahirap po yan ma-achieve ng isang batang gumawa ng heinous crime sa Bahay Pag-asa. Hindi po Yan. niya yun kailanman mararamdaman doon. Kailangan po talaga merong youth detention center at kung dumating na po yung punto na nakita natin talaga na meron na siya talagang intensyon na magbago, doon po pwedeng pumasok yung... Let me appreciate that answer and again emphasize, no? Opo. So halimbawa may barkada, gumawa ng karumal-dumal, 5 sila. Ang attention natin nasa 5 lang yun na where may discernment ba hindi, paano magbabago. Wala tayong attention sa dating sa lahat ng ibang nanonood. Opo, totoo. 'Di ba? Kasi yung matanda, pag alam niyang mali na yun, outrage tayo. Opo. Na kahit makalusot yun, galit tayo. Pero sa kapwa nilang bata, binabantayan eh. Opo, O, totoo. kung bukas nakauwi yan, Opo. o kaya pag uwi nila galing sa Bahay Pag-asa ng 1 year, 2 years, sabihin nila, bakasyon pa yon. Ayun po eh. Opo. Bakit? Di ba? So, let me just put that on record and commit to you, Senator Pangilinan, and the rest that, we'll put it on the agenda. Inaayos lang natin yung top 5 priorities ng committee. But definitely po, we will prepare for a hearing on that issue. Thank you, Mr. President, Mr. Majority Leader. Thank you, Senator. Grabe, ang dami hong gagawing magagandang bagay nitong nitong 20th Congress na to. Marami ho mga kababayan, marami ho tayong aasahan na kung saan talagang isisulong ho nila yung kapakanan ng ating mga kabataan, yung pagdating sa paglaban sa korupsyon, sa mga flood control, di ba? Diyan sa mga kagustuhan nitong si Bonjing, mapipigilan na ng Senado. Pero ramdam ho natin, nakikita natin sa social media, kawawa itong si Chis Escudero. Pero hindi ho natin nahayaang ika nga. Pagdating dito kay Chis Escudero, lahat ng paninira sa kanya ay mga propaganda dahil doon sa naging desisyon nila dyan sa Senado na sundin ang Korte Suprema. Nako, ano ho yan mga kababayan, sasambulat ho lahat sa mukha ng mga taga-House of Representative. Yung ginagawa nila na yan, dito kay Chis Escudero. So Luis, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.